Boom! Hi everyone and everybody! Welcome back again to our YouTube channel. So it's me, Mike Motovlog and Mike Moto TV again. So for today's new video and for today's vlog, we have another quick review and first impressions right na nakikita nyo ngayon dito sa video ito, which is may vlog tayong bagong motorsiklo na tatest ride natin mamaya at magkakaroon tayo ng counting sharing of information and review about dito sa klaseng motorsiklo na ito, which is ang motorsiklo na ito Honda ADB 160 version 3. So let's go guys at samahan nyo na ulit ako para sa panibagong vlog at panibagong video natin to. Hi everyone and everybody, we have another motorcycle review again, which is ang motorsiklo na ipipictured natin para sa panibagong vlog na ito ay isang klaseng motorsiklo na scooter na, adventure bike pa. As in talagang noong i-launch itong motorsiklo na ito ay talaga namang na-amaze ako. From its unique appearances, looks and available features ay mapupunta ka na lang talaga sa mga casa dealers para tingnan ang motorsiklong ito. So ano bang motorsiklo na binabanggit kong ito? Walang iba kundi ang nakikita nyo ngayon sa video ito ay ang Honda ADB 160. Yes, tama po kayo sa narinig nyo ngayon na ito nga motorsiklo na ito ang magiging topic natin for today's motorcycle review. At hindi lang yan, ay masusubukan ko nga for the first time na sumakay at makapag-ride gamit ang ganitong klaseng motorsiklo. At habang nakasakay nga tayo sa motorsiklong ito, ay magbibigay tayo ng counting riding experience about to this kind of motorcycle. So, wag na nga natin patagalin ito, let's get started! Ang Honda ADB 160 ay isang klaseng automatikong scooter na motorsiklo from its maker Honda Motorcycle Corporation na alam naman natin na isa sa mga top quality maker of motorcycle in the world. Na sila rin ang gumawa ng iba pang mga kilalang motorsiklo katulad ng XADB series na kuya nitong si ADB 160, XR dirt bike models, CB cruiser bike models, CBR sports bike models, at marami pang iba. Ang Honda ADB 160 ay may haba na 1.9 meters, taas na 1.19 meters, at lapad na 763 millimeters. Ground clearance niya naman ay nasa 165 millimeters, seat height niya naman ay nasa 780 millimeters, at timbang na 133 kilograms. So sa height natin na 5'5" at may timbang na 60 kilograms ay medyo nakatiyad na nga ako habang nakasakay na dito sa motorsiklong ito. Pero kaya-kaya pa rin natin paandarin at i-handle ang ganitong klaseng motorsiklo. Ang Honda ADB 160 na ito ay may 4 valves, 4 strokes, single cylinder, naka-single overhead cam, may 157cc na engine displacement, bore size and stroke niya naman ay nasa 60mm by 55.5mm, compression ratio niya naman ay nasa 12.0:1, ang maximum power output niya naman ay nasa 11.8 kW at 8,500 RPM. Maximum torque 14.7 Nm at 6,500 RPM. Naka-liquid cooled type of engine with ESP Plus technology or Enhanced Smart Power, kung saan isa nga itong bagong technology ni Honda sa mga motorsiklo nila. At sa karagdagang impormasyon about ESP Plus technology, maaari lamang balikan ang nakariang kong video about sa pag-review ko sa isang klaseng motor na Honda PCX 160. At ang video nga ito ay makikita sa playlist ng channel na ito na may title na Motorcycle Reviews.
At sa video kong ito ay sinare ko nga ang counting information about ESP Plus technology. Then, ang Honda ADB 160 ay isang klaseng fuel-injected type of motorcycle with PGM-FI or Program Fuel Injection Technology. Fuel consumption niya naman ay nasa 45 km per 1 liter with fuel tank capacity of 8.1 liters. At meron din siyang fuel LED cover. Ang engine oil capacity niya naman ay nasa 0.8 liters. Then mapunta naman tayo sa braking system ng motorsiklo na ito na talaga namang isang amazing feature ang braking system ni Honda ADB 160. From its authentic and adventurous brake lever design na idinisenyo talaga para sa on and off-road braking activities ng isang rider habang nakasakay at ginagamit ang motorsiklong ito. Hindi lang yan, dahil sa HSTC or Honda Selectable Traction Control Technology ni Honda ay mas pinantindi pa at mas na-improve pa ang braking system ng ganitong klaseng motorsiklo. Nakalimitan ding makikita sa mga big bike na motorsiklo, kung saan ang HSTC technology na ito galing kay Honda ay isang klaseng sistema na malayong nakokontrol na ng isang rider ang galaw ng braking system sa tulong ng mga electronic sensors. Ay nadidetect nito ang pag-ikot ng mga gulong, lalo na ang gulong sa hulihan. So kapag nadetect nito na may kakaibang nangyayari sa gulong na ito, lalo na sa mga challenging surfaces like wet or slippery roads, ay automatic na i-reduce nito ang torque power at malayo makokontrol ang pag-ikot ng gulong dahilan upang kumapit ito sa surfaces at ma-stabilize muli ang takbo ng motorsiklo. Napakalaking tulong ng HSTC technology lalo na sa ganitong motorsiklo na pwedeng pang off-road at smooth road surfaces para ma-ensure nito at extra safety pa rin sa isang rider habang ginagamit ang ganitong klaseng motorsiklo. Then, bukod sa HSTC technology, ay equip pa rin ang motorsiklo na ito ng ABS or Anti-Lock Braking System. Comes up with authentic wavy disc brake design, both rear disc brake na may size na 220mm at front disc brake na may size na 240mm at pareho ding naka-hydraulic disc brake type. Then naka-cast wheel type of mugs at may wheelbase na 1.3 meters. Then mapunta naman tayo sa mga gulong nito na talaga namang pang adventure bike ang datingan nito. Comes up with authentic design para sa smooth na takbo even in any road surfaces condition. Na talaga namang mapapasabi ka na lang na wow na lang talaga. Ang size naman ng gulong nito sa hulian ay 13 130/70 57p at sa unahan naman ay 14 110/80 53p at pareho silang tubeless type na mga gulong. Ang Honda ADB 160 ay naka double cradle frame type, telescopic type pa rin ang front suspension niya at naka Showa double swing type twin shock naman ang rear suspension niya. Comes up with some tank type of suspension na siguradong smooth pa rin ang pagkakapo ng isang rider even in any road condition dahil sa klaseng suspension na ito. Ang transmission type naman ng motorsiklong ito ay naka CVT pa rin with B-belt automatic at naka-automatic clutch dry type ito. Then mapunta naman tayo sa mga pailaw ng motorsiklong ito. Comes up with adventurous and compact design, both headlight at taillight, na talaga namang hindi nalalayo ang itsura nito sa kuya nitong si XADB, na pinestig at pinaliwanag pa ang ilaw nito with LED type of lighting, both headlight at taillight. Then ang signal light naman nito ay kitang-kita kahit sa malayuan, na isa ring magandang feature sa ganitong motorsiklo, makapagbigay extra safety at convenience sa isang rider habang ginagamit ang ganitong klaseng motorsiklo.
Then, idagdag pa ang feature nito na emergency stop signal lighting. Then, mapunta naman tayo sa upuan ng motorsiklong ito. Nakitang-kita na agad ang very spacious at maayos na ergonomic design na siguradong convenience ang aabutin ng isang rider at angkas nitong backride kahit pagamitin ang motorsiklong ito sa mga long rides. Isa mo pa dyan ang very unique grab bar design na talaga namang mapapakapit na matindi dito ang iyong backride. Then sa ilalim naman ng upuan ng motorsiklong ito ay matatagpuan ang napaka-spacious na compartment. Comes up with new large luggage box with 30 liters capacity. Idagdag pa ang mga side pockets nito with 12 volts charging port which is alternative option and backup charging option para ma-charge sa mga electronic devices like mobile phones, tablets, and other gadgets. Then, yung exhaust system naman ng motorsiklong ito ay talaga namang very futuristic looks at well improved. Comes up with catalyzer para sa optimum performance at low fuel consumption. Then speaking of relaxation at convenience ay isa mo na rin dyan ang handlebar ng motorsiklong ito. Comes up with authentic tapered handlebar na i-dinesenyo hindi lang makapag-ride ng maayos gamit ang motorsiklong ito, kundi magbigay relaxation at iwas pangangalay habang nakahawak sa ganitong handlebar ng motorsiklong ito. Then mapunta naman tayo sa ignition system ng motorsiklong ito. Comes up with fully transistorized ignition system, smart key remote system, answer back, and anti-theft alarm na talaga namang isa pa ring magandang feature sa ganitong klaseng motorsiklo. Hindi lang yan, as an easy way to start and start the engine of this motorcycle, kundi para magbigay extra safety and protection to this kind of asset para sa mga owner nito. Then speaking of ignition system, ay dyan na rin pumapasok ang idling stop system ni Honda or ISS. Kung saan sa sistema nito ay naka-idle engine stop ang motorsiklo mo, ay automatic na maturn off ang run ng engine ng motorsiklo na hindi mo na kailangan pang gumamit din ng susi kapag ginagawa mo ito sa motorsiklong ito, which is perfect during heavy traffic situation at para ma-eliminate din ang excessive consumption of fuel. Then from its stop engine position, kapag naka-turn off ang ISS at pagpiga ng throttle ng motorsiklo na ito, ay automatic na magraran na muli ang makina ng motorsiklong ito. Ang isa pa rin nagbigay atensyon at isang magandang feature sa motorsiklong ito ay ang kanyang full digital metal panel. From visualizing digitally ng speedometers, mileage, fuel gauge, time and date at marami pang iba, which is a great feature para ma-visualize ang aktibidad ng motorsiklong ito at extra awareness din sa owner ng ganitong klaseng motorsiklo. Then, ang panguli ang kakaibang pairings at body ng motorsiklong ito comes up with very adventurous and compact type of pairings na anime para na ring isang adventure big bike ang sasakyan mo. With its lighting material used to this kind of pairings, which is ADB 160, also comes up with different barrier colors from matte pearl crater white, matte solar red metallic red, at ang kulay nga ng ADB 160 na pinadjord natin which is matte gunpowder black metallic. Diba? Adventure scooter bike na nga siya, comes up with the latest technology and feature na sana mapapasana all ka na lang talaga. Alright everyone, kung meron pa kayong ibang kakaibang feature, details, question or komento, pakilagay na lang po sa comment section ng video ito. Maraming salamat po.
Alright guys, andito na nga tayo at i-experience nating mag-ride at sumakay dito sa bagong motor na ito from Honda, which is Honda ADV 160 version 3. At hindi ko alam kung version 3 nga itong motor na to, basta bago siyang ADV 160. At i-experience na nga natin itong sakyan at mag-ride gamit ang ganitong klaseng motor. So samahan nyo ako guys. So alright guys, buksan na natin ang keyless start system nito. Oh, hahaha, ang galing. Display pa lang, swabe na. Tumba pa ako. Oh no. Then yun nga, nakasakay na tayo dito. Pagsakay ko pa lamang talagang comfortable ka pa rin sa pagkasakay. Then sinakayan ko yung lambot ng shock sa uli. Talagang perfect na perfect to all types of road conditions. So gagawin natin guys ay magmo-motorcycle ride tayo sa good road condition at konting off-road. So samahan nyo ako guys. Alright guys, start na nga natin to. Haha! There we go. Larga! With ADV 160. Habang tinothrottle tong motor na to, talaga naman bigay na bigay. Ang sarap sakyan. Grabe. Para unang sinakyan ko na tayo, parang gusto ko nang bumili at magpunta na ako sa kasa. Katikas yung ADV 160. So sobrang ganda ng motor na to. Oh, dinaan ko na siya sa kasi nandun pa rin yung pagkakaupo at convenience mo. Ang sarap, bigay na bigay. Wala rin ka delay habang tinothrottle mo siya. Ang sarap sakyan. Oh yeah. Dumadaan ako sa medyo mabuhangin, nandun pa rin yung Dito tayo dadaan. Kaya off-road na natin guys. Nandun yung talon adventure na adventure bike. Ang sarap sakyan. Kahit naka bato-batuan at buha-buhang ng kalsadang dinadaan ng kuya suwabe pa rin. Alright guys, ay pagpatuloy natin to pag-off-road natin at dinadaan ko na nga itong ADV sa mga
mabato-batong lugar. Talaga nandun pa rin yung ano pagkakaupo mo na maganda kahit ganito yung kondisyon ng kalsada. Init. Ano? Sunod naman road test natin to gamit sa suwabing kalsada on road. Ika nga dual sports. Oops. Tingnan natin kung makapag-rest tayo dito. Ayun o. Ang sarap dalhin. Hindi ka mag-worry kahit ano, batuhan yung kalsada. Dahil nga sa picture ng kalsada na motorsiklo na ito, may traction control, may ABS, saan ka pa? Tapos may HSPC pa. At talaga naman. It was at this moment that he knew he fucked up. May aso pa. Pabilis ng aso. Nahabol ako. Joke lang. May kalsada na pala dito. May kalsada na pala dito. Saan kaya ang tagos nito? Ayun, may off-road pa nga rin. Nako, kalsada pa kaya dito? Wala. Wala tandaan dito. Yun din, nakalaban ng isang rider. Hahamunin ka ng aso sa pabilis sa pagtakbo. Kailangan talagang yung vigilant tayo mo yung naka ano din dyan sa gawa sa mga ganyang sitwasyon, panghabol ng mga aso. Ayan guys, lalabas na nga ako ng highway. Titestingan natin itong ADV na to. Ang sarap, walang ka-delay-delay. Para kang sumasakay sa jet ski. Jet ski na adventure bike. Sobrang smooth ng takbo. Ang sarap gamitin. Yung karoon talaga ng convenience eh. Ang sarap gamitin.
Very comfortable na comfortable. Sibak yung sniper eh. Nilibak din ako eh. Ikaw eh. Equals lang. Sarap. Grabe. Parang bukas, parang gusto ko nang pumunta ng casa at ano eh. Magganap ng ADB. Oh, swak na swak ang motor na to to all kinds of road. Inaano ko siya eh oh. Ang sarap gamitin, mapa off-road or smooth road. Swak na swak. Sarap gamitin. Tsaka yung preno ng motorsiklo na to, konting piga mo pa lang eh, ano eh, ano talaga, kapit talaga. Talaga masasabi mo na safe ka pa rin kasi nararamdaman mo yung activation ng ABS. Alright guys, dito na nagtatapos ang video ito at ang content natin ito about dito sa pag-review at ang ating person ride about dito sa ganitong klaseng motor which is Honda ADP 160 version 3. At magkita-kita muli tayo sa susunod nating episode or vlog na gagawin natin sa content na ito. At muli, ito si Mike Mark TV or Mike Motovlog. See you again guys.